umpisahan na po agad natin. Ito pong ating talakayan. Dito muna sa mga nakita po nating balita. Bago tayo pumunta sa usaping politika, gusto po muna natin mga kababayan na batiin ng congratulation at ipinagmamalaki natin eto pong si Senator Manny Pacquiao, kasi kahit sabihin na draw mga kababayan yung nangyaring resulta kanina ng laban ni Senator Manny Pacquiao, para sa atin mga kababayan siya pa rin po yung panalo, kasi mas nangibabaw siya mga kababayan sa totoo lang kaysa po kay Mario Barrios. Alam ko yung iba dyan, yung mga malalaki ang pusta mga kababayan na pumusta ng malaki kay Senator Manny Pacquiao, na dismayado yung iba, wala tayong magagawa. Ganun talaga mga kababayan. Ang mahalaga dito, kahit papaano hindi po natalo etong si Senator Manny Pacquiao, at kahit papaano mga kababayan, tabla po yung laban. Pero alam po natin sa ating mga sarili na panalo po si Senator Manny Pacquiao. Ano po? So ngayon, pakinggan muna natin mga kababayan, eto pong very emotional coach Boboy Fernandez interview after shocking draw as Manny Pacquiao dominated Barrios mga kababayan. Ibig sabihin, nagsalita po ito pong si Coach Boboy Fernandez after po ng pagka-draw ng laban ni Senator Manny Pacquiao. At ito po yung sinabi niya, kasi may inuupakan siya dito na isang vlogger mga kababayan. So hindi na natin papangalanan kung sino yung vlogger na tinutukoy po dito. Ano po? So ito, i-play po natin. I know. Pero dapat sa mata ng marami, siguro 80-90% si Boss Manny ang panalo. Anong comment mo, Coach Buboy? Sa akin talaga, panalo. Opo. Pero ang hindi ko lang gusto yung magpalit ng corner sa taas. Tama. Yun talaga ako. Naiyak ako. Panalo talaga tayo. Alam ko panalo. Minsan nakakasakit lang, di ba? Panalo. Ay, shoutout kay shoutout kay Mama BMB Lalaine. Ay, may galab shoutout po sa inyo Tayo. Ngayon, doon sa isang yan. commentator o vlogger Opo. na nag-comment. Nakita ko yung comment mo. Opo. Di ba sabi mo, pag dumating na si Pacquiao sa 5 round o pataas, di ba? Dinilat niya ang dila niya. O ngayon, pinatunayan niya. Dahil saka mahirap kasi mga kababayan, kapwa Pilipino po natin, saglip maging proud kay former Senator Manny Pacquiao, talagang ipinapanalangin pa nila na matalo eto pong si Senator Manny Pacquiao. Alam naman po natin mga kababayan, oo, yung iba galit kay Senator Manny Pacquiao pagdating sa politika, pero isipin po natin ng mabuti mga kababayan na kahit matalo or manalo or maging tablaman ang laban ni Senator Manny Pacquiao, wala na po siyang kailangang patunayan. Dahil unang-una, legend na po siya at icon na po siya. Ibig sabihin, siya na po mga kababayan, pag-usapang boxing, yun na po yung kanyang genre, at yan na po mga kababayan yung kanyang legacy. Kaya nga kahit matalo siya or manalo siya or maging tabla yung laban niya, wala na siyang kailangang patunayan pa. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Laban. 12 rounds. Oo. Siya pa yung nag-dominate. Tapos sabi mo, dapat tanggalan ng lisensya si Manny Pacquiao dahil 46 years old na. Nagbabayad ka ba ng tax sa Pilipinas? Para mag-comment ka ng ganyan? Hindi ho madali ang lumaban sa ibabaw ng boxing. Tama. Dapat kapwa mo Pilipino sinusuportahan mo. Hindi yung kapwa mo Pilipino dinidiin mo. Totoo. Kapwa Pilipino naman natin na nagbinta sa mga dayo. Kaya kahit si Mike Tyson, sabi panalo siya. Yes, marami nagsasabi mga kababayan ng mga sikat na celebrity, especially yung mga artista sa ibang bansa at yung mga boksingero sa ibang bansa, marami po nagsasabi na panalo dapat etong si Senator Manny Pacquiao. Pero hindi natin alam mga kababayan kung bakit bigla ang nag-draw. Kasi kung titingnan nyo mabuti, pamula round 1 hanggang round 8, para sa akin in my personal opinion, kay Senator Manny Pacquiao yon. And then pagdating ng 10 mga kababayan, 10, 11, yan, kay Senator Manny Pacquiao yan mga kababayan. Kaya nga nakakapagtaka kung bakit draw. Pero kahit ganun pa man, yung nangyari mga kababayan, gaya nga ng sabi ko kanina, wala nang kailangan patunayan pa itong si Senator Manny Pacquiao, kasi nga siya na po yung legend. Pero sana napakasaya pa rin kung panalo siya. Kaso nga lang ang problema mga kababayan, yun yung naging resulta, yun yung nangyari, at dapat din naman po nating irespeto. Kasi nga kung natanggap ni Senator Manny Pacquiao yan, so bilang mga taga-suporta ni Senator Manny Pacquiao pagdating sa larangan ng boxing, dapat na rin po nating respetuhin kung ano yung naging desisyon mga kababayan. Pero para sa atin, sa puso natin mga kababayan, panalo etong si Senator Manny Pacquiao. Pero ikaw, vlogger ka, maniwala ka sa akin. Ang nakita kita, sampalin kita.
Oh, yan oh. Isa na lang, Thank you kay Coach Boy. Oh, yan oh. Galit na galit mga kababayan. Si Coach Buboy Fernandez. Kasi nga meron kasing vlogger na talagang hindi pa nagsisimula yung laban ni Senator Manny Pacquiao. Idinidiin talaga itong si Senator Manny Pacquiao at sinasabi na pagdating daw ng mga round 5, round 6 mga kababayan, lalabas na daw po yung dila ni Senator Manny Pacquiao kasi sobrang tanda na and then dapat tanggalan daw ng lisensya sa boxing mga kababayan ay itong si Senator Manny Pacquiao kasi nga yung age mga kababayan ni Senator Manny Pacquiao patanda na kasi alam naman po natin 46 na etong si Senator Manny Pacquiao pero para sa atin mga kababayan kahit ganoon yung kanyang age kita nyo naman kahit medyo mabagal yung galaw ni Senator Manny Pacquiao, siya pa rin po yun ang ibabaw doon po sa ibabaw ng ring. Kaya nga para sa akin, panalo. Ito pong si Senator Manny Pacquiao at ipinagmamalaki po natin siya dahil mga kababayan, ang Pilipinas ay nakilala sa larangan ng boxing dahil po kay Senator Manny Pacquiao. Kaya kahit ano pa man ang nangyari para sa atin mga kababayan, champion pa rin. Ito pong si Senator Manny Pacquiao. Ano po? Anyway, mga kababayan, ngayon punta na po tayo dito po sa ating mga nakitang usapin. Alam niyo ba mga kababayan, dito sa ginagawa ni Sara Duterte na pagsasalita sa dahig mga kababayan, talagang ipinapahamak niya po etong si dating Pangulong Duterte. At talagang kung makikita ninyo mga kababayan, sa paraan ng kanyang pananalita, meron po siyang nasasabi na ibinabaon niya yung kanyang sarili sa kumunoy. Katulad na lamang mga kababayan, lumabas sa kanyang bibig yung kanyang pagnanais na patalsikin etong si PBBM. Kaya pala ganyan katindi ang mga yan manira sa gobyerno ni PBBM kasi may balak po talaga. At eto lumabas na mga kababayan sa bibig mismo ni Sara Duterte. So eto pakinggan po natin. At kasama ko din si Atty. Pakinggan nyo Rodriguez, si Senator Robin Padilla, kasama ang mga mahal niya sa buhay, si Ma'am Mariel Rodriguez Padilla, at si Atty. Jimmy at Atty. Isabel Bondok. Nagpapasalamat ako sa kanila dahil sila man ay gumastos din ng sarili nilang pera para pumunta dito at hindi. Ano sabi ni Kuya Conrado, itaas natin ang views. Okay lang kahit mababa kasi hindi naman talaga ito yung time slot natin. Ang time slot talaga natin, hating gabi mga kababayan kasi doon maraming nanonood at saka umaga. Kaso nga lang ang problema, masyadong napaaga tayo ngayon kasi baka mamaya pag lumakas yung hangin ulit, baka mawalan tayo ng internet o kaya kuryente. Kaya mas maganda na maaga tayo ngayon. Ako naman, malaking sampalataya ko sa mga team replay. Hindi napapagod sa paulit-ulit ng pagsabi sa maling ginawa ng ICC, ang administrasyon ni Bongbong Marcos kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ngayon mga kababayan, bakit ba laging sinisisi ni Sara Duterte yung administrasyon ni PBBM pagdating po sa pagkaka-aresto ni dating Pangulong Duterte? Di ba kung matatandaan nyo nga, nung na-aresto si Digong, nung bumaba sila mga kababayan or nagpahinga sila dyan po sa Saudi mga kababayan, pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali, di ba nag-video pa nga itong si Duterte at sinabi niya na tinatanggap niya yung naging pag-aresto po sa kanya kasi yan na po mga kababayan yung kanyang pananagutan. Dahil nga nung panahon niya nangako siya na sasaluhin niya lahat ng kasalanan ng mga kapulisan na sumunod sa kanyang maling pulisiya. So ngayon, ang nakakapagtaka dito, ba't parang kasalanan pa ng Marcos administration na nahuli etong si dating Pangulong Duterte? Uulitin ko lamang po yung sinabi ko kagabi mga kababayan ha. Kaya po nasa ICC etong si Duterte kasi nag-file ng kaso dyan sa International Criminal Court noong 2017. Eto pong si former Senator Trillanes mga kababayan at yung mga pamilya ng mga naiwan na biktima nung panahon ni dating Pangulong Duterte na nakikipaglaban sila sa ipinagbabawal na bato na may mga nabiktima ng AJK mga kababayan. So ngayon, dahil naramdaman ng mga pamilyang yon na walang hustisya dito sa Pinas noong mga panahon ni Digong, lumapit po sila kay former Senator Trillanes hanggang sa na-file yung kaso sa International Criminal Court. So maliwanag din naman na sinabi ni Digong na walang kinalaman dyan ang Marcos administration kasi matagal na siyang hinahabol ng ICC. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Kailangan ko na yung strepsils. Mawawala kasi ang boses ko. Ganyan talaga pag singer. Kailangan mo alagaan ang boses mo. Hindi ka pwedeng magsasalita kapag hindi ka kumakanta kasi nagagasgas yung Kaya galing ko lang kasi sa concert ko kaninang umaga. Masakit siya sa lalamunan.
Hi, shoutout kay Mercedito Moralita. Magandang gabi, Idol Jake, watching from Cagayan Balay. Ayan, mega love shoutout po Bale. Ayan, mega love shoutout. Unang-una sinasabi natin, di ba? Nakita ng buong mundo. Paano nila kinuha si dating Pangulong Duterte sa Pilipinas? Hindi nila pinalabas ng airport. Hindi nila dinala sa local courts o sa korte doon sa Pilipinas. Pinilit nilang pasakayin sa eroplano at dahil matanda na, nanghihina, wala nang lakas, hindi na nila kaya din magsabi na huwag niyo ako hawakan. Tinulak na lang, inakay, paakyat ng eroplano. Dinala nila ng kahit walang passport, walang papeles para sa kanyang paglipad papuntang UAE, papuntang The Hague, Netherlands. Pangalawa, jurisdiction. Sinasabi natin, lampas na sa isang taon na pwede ang ICC mag-imbestiga. Dahil umabot na ng 2 taon bago sila nagbukas ng investigasyon sa... Ano yung sinasabi ni Sara Duterte? Lampas na daw po sa 1 taon bago daw po nag-imbestiga ang International Criminal Court. Gaya nga po ng sabi ko sa inyo mga kababayan, wala pong katapusan ang pag-iimbestiga ng korte mga kababayan, especially ang pag-iimbestiga ng International Criminal Court sa mga kaso ng pagpatay dito po sa Pilipinas. Ngayon, yung sinasabi ni Sara Duterte na lampas ng 1 taon bago ulit nag-imbestiga ang ICC, kasi nga kung matatandaan ninyo nung panahon ni dating Pangulong Duterte, hirap na hirap pong mag-imbestiga ang International Criminal Court dito sa Pilipinas buhat nung inalis ni Duterte ang Pilipinas sa Rome Statute. Dahil nga kontrolado ni Duterte noong mga panahon na yon ang gobyerno ng Pilipinas at siya ang nasusunod kung pagbabawalan niya ang International Criminal Court na mag-imbestiga dito sa Pilipinas, magagawa po niya kasi nga presidente po siya. Pero kung ako po ang tatanungin in my personal opinion, yung ginagawang pag-iimbestiga ng ICC, wala pong katapusan yan. Kasi nga, may hinahanap sila mga kababayan at naghahangad sila na mabigyan ng hustisya yung mga pamilya ng mga naiwan na nabiktima nung panahon na nakikipaglaban ng Duterte administration sa ipinagbabawal na bato. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Complaint. Reklamo na inihain ni former Senator Trililing ang tawag sa kanya ng karamihan. Na, binase din sa mga witnesses niya, katulad ni Las Cañas, na may kasong perjury, sinungaling under oath. At kay Matubato, na pabago-bago ang sinasabi. At lumabas na rin doon sa Senate hearing na may sayad. O medyo may, mapapansin mong may sira. May sayad daw mga kababayan. Etong si Matubato. Yan yung sabi ni Sara Duterte, yan po yung pinapakalat niya ngayon diyan po sa The Hague. Kaya wag daw paniwalaan, sa madalit salita, para na rin po niya sinabi, na wag paniwalaan itong si Matubato kasi may saya daw mga kababayan. So siguro hindi matanggap ni Sara Duterte na yung tinatawag niya na may sayad ang magpapakulong po sa tatay niya. Bakit? Alam naman po natin na si Las Cañas at ito pong si Matubato na sinasabi niya na may sayad, ang isa sa pinakamatibay na witness mga kababayan ng mga ginawa ni Duterte na pag-uutos ng pagpapatumba nung panahon na nasa kapangyarihan ay itong si Digong pamula nung mayor siya hanggang sa naging presidente po siya. At alam naman po natin na yung sinasabihan niya na sinungaling na si Las Cañas ang magdidiin din kay Sara Duterte at magdadawit kay Sara Duterte sa mga nangyaring tukhang nung panahon ng Duterte administration. So hindi nila matanggap mga kababayan na yung tinatawag nila na baliw na si Matubato ang isa sa pinakamagdidiin kay Duterte. Kasi nga, alam naman po natin na si Matubato ang isa sa pinakamatagal at matibay na tauhan ni dating Pangulong Duterte at inuutusan na magtumba ng mga tao, especially yung mga kalaban sa politika ni dating Pangulong Duterte. So ngayon, ipagpatuloy pa natin ang kanyang utak. Yaan ang mga witnesses na sinabi doon sa complaint. Ito yung mga witnesses namin. Sinundan naman ng mainstream media. Na kasama ang Western media. Ano sinabi nila? 12,000 ang namatay, 15,000 ang namatay, hanggang umabot na sila sa 30,000 ang namatay. Noong sinabi na bigyan niyo sa amin. Isa-isahin natin ang mga pangalan, hindi yung pwedeng magsasabi ka lang 30,000 ang namatay. Tsaka take note mga kababayan, sabi ni Kuya Rahani o ni Ma'am Rahani, Albert, sabi dito, walang expiration ang justice. Kaya nga, tama po. Sinasabi ni Sara Duterte dito na 1 taon daw na nag-iimbestiga ang ICC.
Parang sinasabi niya na wala ng visa yon. Kasi isang taon na yung nakalipas bago ulit nag-imbestiga ang ICC. Uulitin ko lamang po, tama po itong sinabi ni Rahane Albert. Walang expiration ang justice, mga kababayan. Oo, hindi nahahawakan yan. Hindi nakakain yan. Pero napakahalaga po niyan, mga kababayan. Kasi nga, yan po yung katarungan para sa mga kababayan Pilipino po natin. Hanggat hindi nakakakuha ng hustisya yung mga kababayan Pilipino po natin, hindi po pwedeng tigilan ng ICC ito. Kung kailangan magbayad ni Duterte, dapat siyang magbayad. Tapos kahit isang pangalan, wala kang naibigay? Kung may tanim bala, merong tanim patay. Diba? Yan ang hawak-hawak nila ngayon. Ayan, maniniwala ba kayo, mga kababayan, na yung mga itinumba nung panahon ni dating Pangulong Duterte mga tanim patay lang? Hindi, kayo, naniniwala ba kayo? Payag ba kayo na gagawin kayong uto-uto ni Vice President Sara Duterte? Kita nyo ha, partida, sinasahuran ng mamamayang Pilipino ito. Ano ginagawa? Para lirali lang doon sa dahig. Tapos habang binabagyo, yung mga kababayang Pilipino natin, ng bagyong Krising, anong ginagawa ni Sara Duterte? Nagta-travel abroad lang, sinisiraan ang gobyerno ni PBBM, nanghihikayat na mga kababayang Pilipino natin doon na suportahan siya kasi nga balak nilang patalsikin ang presidente na nakaupo. At gusto niya maging presidente siya para daw mabago niya ang Pilipinas. Paano niya babaguhin ng Pilipinas kung puro pangungurap lang di umano yung ginagawa po niya? Laban Diba? sa dating Pangulong Duterte. Wala man lang sila kahit isang ebidensya na nagsasabi na totoo ang mga paratang ni Trillanes. At dahil nga, wala na patapos na ang ICC bilang isang institusyon. Yan. Wala na silang kaso. Isa na lang ang kaso nila, yung kaso ni President Duterte. Nakakita sila ng isang administrasyon ni Marcos na ayaw niya na naririnig na mayroong kumukontra at nagsasabi na mali ang ginagawa ninyo sa pamahalaan natin sa Pilipinas. They are stifling dissent. They are demolishing opposition. Parang baligtad naman yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte dito. Kasi sa panahon ng kanyang tatay, bawal ka talaga magsalita ng against sa mga Duterte kasi may kalalagyan ka. Sala sa baka ipatumba ka, mga kababayan, taniman ka ng kaso. Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, kung ikaw ay masigasig na kritiko ng pamilyang Duterte, samantala sa panahon po kasi ni PBBM, malaya po ang kahit na sinong pumuna sa gobyerno, mga kababayan. Kaya nga nagagawa ni Sara Duterte na kahit siya ay presidente, vice-presidente ni PBBM, mga kababayan, malaya siyang batikusin ng gobyerno. Kasi nga ang gobyerno tumatanggap ng kritisismo galing po sa iba at hindi nagpapatahimik na mga kalaban po nila sa politika. Hindi po katulad nung tatay niya. Tingnan niyo, mga kababayan, binabaligtad ni Sara Duterte dito sa daig yung ginawa ng kanyang tatay sa ginagawa ngayon ng gobyerno. Kaya nga sila sunod-sunod yung mga rally po nila Kasi maluwag ang gobyerno at hinahayaan lang sila na mag-rally ng ganyan. Si Pangulong Duterte ang pinaka-staunch critic ng administrasyon ni BBM. Saka tandaan nyo, mga kababayan, na hindi porket kritiko ni dating Pangulong Duterte, ni PBBM, etong si dating Pangulong Duterte, yun na po agad yung titingnan natin basihan kung bakit ipinatapon po siya sa dahig, mga kababayan. Ulitin ko lamang po, may pananagutan, etong si dating Pangulong Duterte, may mga nagsampa ng demanda at hindi naman po si PBBM ang nagdemanda kay Digong sa ICC, kung hindi etong si former Senator Trillanes. At ngayon, kaya po naaresto etong si dating Pangulong Duterte kasi meron pong arrest warrant na galing po sa ICC na ipinadaan po sa Interpol at ibinaba sa ating mga tagapagpatupad ng batas. So kaya po naaresto etong si dating Pangulong Duterte kasi meron po siyang kailangang panagutan diyan po sa International Criminal Court. Hindi dahil ipinadala doon ng gobyerno dahil kritiko ni PBBM, hindi po ganon. Wag po natin, mga kababayan, baluktutin or wag tayong makinig doon sa mga pambabaluktot ng kampo ni Sara Duterte maging ng ating Vice President. Kasi parang ang nangyayari po kasi dito, binabaluktot niya yung totoo sa ginagawa niyang mali. Diba, ginagawa niyang mali
at binabaluktot niya yung katotohanan. Anyway, shoutout kay Diro si Alex ha. Thank you po sa pakapipuhay. Pagpatuloy pa natin. Kaya anong ginawa nila? Nung seryoso na tinatanong, may problema ka sa kapasidad mo mag-isip dahil gumagamit ka ng cocaine. Ayan. Nung sabi na si Pangulong Duterte, pumirma ka ng budget, presidente ka, pumirma ka ng budget na madaming blanco. May blanco sa pera. Hindi blank check ang budget. Kailangan nakasabi dyan kung saan gagamitin at magkano. Sabihin, hindi mo binasa ang budget. Labag sa batas yun. Kahit man, ang mga blanco sa budget, labag din sa konstitusyon yun. Ito naman, matagal na nating nasagot to mga kababayan. Kung titingnan po natin yung enroll bill data yun, pakitama na lamang po ko ha, kung ako po ay mali, wala po talagang blanco doon. Anong ginawa nila? Kinuha nila, sabi nila, ICC. Ito na, may kaso na kayo, ihahatid namin sa inyo. Walang problema. Illegal lang pagkuha sa kanya dito sa Pilipinas. Wala namang maghahabol sa amin dito. Kami ang pinaka makapangyarihan dito. At yan silang lahat, wala. Yan sila. Wala silang boses, wala silang magagawa kung ano ang gusto naming mangyari. Ganon ang ginawa nila sa ating pinakamamahal na dating Pangulong Duterte. Noong isang kahapon, nandito ako, bumisita ako kay President Duterte. Sinabi ko sa kanya, bukas, meron kaming rally. Sabi niya, ano ang rally niyo? Sabi ko, laban sa ICC. Laban sa administrasyon ni BM. Ayan. Kita niyo mga kababayan yung purpose ng rally ni Sara Duterte, hindi po para ipagdasal si Digong dyan. Kung hindi, yung purpose ng rally ni Sara Duterte sa Dahig ay laban po sa International Criminal Court. Tapos, ang kakapal na mga mukha ninyo na humingi ng interim release. Ayan napakaliwanag naman mga kababayan. Hindi ba nakikita ng International Criminal Court yan na makapangyarihan pa rin ang pamilyang Duterte at makapangyarihan pa rin etong si Digong? Kaya hindi po dapat siya bigyan or pagkalooban ng interim release. Bakit mga kababayan? Kasi biruin nyo pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas napunta ng Dahig para mag-rally laban po sa ICC. Kaya nga mga kababayan, sa totoo lang, etong ginagawa ni Vice President Sara Duterte na pagrarally at lantarang pagsasabi na laban po sa ICC yung ginagawa nilang rally, yan po mga kababayan ay makakaapekto sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ako abogado, pero kung lalawakan lamang po natin yung ating pangunawa, maiintindihan nyo mga kababayan na kapag ka nakita ng International Criminal Court na yung pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay nagrarally dyan po sa Dahig laban sa kanila, dahil nakulong yung tatay niya na dating presidente dyan, maiisip ng ICC na malakas pa rin talaga ang pamilyang Duterte, kaya hindi dapat pagkalooban ng interim release. Ano po, ngayon ipagpatuloy pa natin. At saka sinabi niya din dito, yung rally nila dito na paninira nila sa gobyerno ni PBBM, laban po talaga sa gobyerno ni PBBM. Kasi mali naman talaga yung ginawa nila. Hindi naman pwede na itama mo ang isang mali sa paggawa pa ng isa pang mali. Diba? Tapos sabi niya, bakit meron pa bang mga tao na pumupunta doon? Sabi ko, ang daming Pilipino sa buong mundo ang lagi-laging gumagawa ng pagtitipon. Sabi ko sa kanya, kahit 5 na lang kami doon sa park, magsasalita pa rin kami. Dahil kahit 5 lang kami, ay mali pa rin yung ginawa nilang pagdukot sa iyo. Hindi naman dahil madami tayo, ay tama. Pag konti na lang tayo, ay mali. Ay tama na yung ginawa nila. Dahil marami tayo, mali yung ginawa nila. Hindi. Kahit mag-isa lang akong tatayo dito. Tama! Alam mo ma'am, may nakita ako yung isang babae doon kahapon. Ano siya, foreigner? Doon sa may train station. May dala-dala siyang sarili niyang speaker. At nagsasalita siya, hindi ko naiintindihan dahil Dutch ata yung salita niya. Nagsasalita siya, mag-isa. Walang nakikinig sa kanya, walang nakatayo sa harap niya, pero nagsasalita siya. Naisip ko, aabot din ng panahon na ganun na rin ang gagawin ko. Kahit mag-isa ako, magsasabi ako sa ICC, mali ang ginawa ninyo at pinagpipilitan nila ang mali na ginagawa nila dahil dinidikdik nila sa ating lahat ang kanilang mga paniwala. Kasama mo kami! It's a very... Iba-iba kasi mga kababayan ng hindi kasi nila pwedeng questionin yung paniniwala at proseso ng International Criminal Court. Iba po kasi yan, yung proseso nila, iba sa proseso natin dito sa Pilipinas. Hindi pwede na nagaling ka ng Pilipinas, pupunta ka dyan, magdadadaldal ka, sabihin mo na iba yung paniniwala at proseso po nila. Iba nga yung proseso nila mga kababayan Talagang hindi sila maiintindihan ng ICC kasi mas matimbang sa International Criminal Court yung kanilang proseso
at paniniwala kung ano yung dapat nilang gawin at hindi sila pwedeng diktahan ni Sara Duterte na mali yung ginagawa ng ICC. Alam niyo sa ginagawa ni Sara Duterte, ipinapahamak niya lang etong si Digong, yan yung katotohanan dyan. Kasi biruin niyo yung senador ng Pilipinas na andya dyan. Si Robin Padilla, ang wala nga lang dyan, etong si Bato eh. 'Di ba? Etong si Sara Duterte na andya dyan, Vice President ng Pilipinas. So ngayon, eto po ay isang patunay na talagang makapangyarihan etong mga Duterte dahil yung pangalawang pangulo na andya dyan at kini-question yung proseso ng International Criminal Court. Hindi pwede niyang sabihin na tama tayo, mali yung ICC. Kasi naandya dyan si Sara Duterte sa dahig at iba yung proseso ng pag-usad ng mga hearing, proseso ng paglilitis dyan sa International Criminal Court kaysa po dito sa Pilipinas. At hindi pwedeng ipilit ni Sara yung kanyang paniniwala laban sa paniniwala ng International Criminal Court. Ano po, dahil trabaho ng ICC yan at walang alam si Sara Duterte dyan. Western-centric mindset. Nakita nyo ba kung meron silang nakuhang mga malalaking Nakakahiya naman. detainees, mga akusado? Saan sila lagi kumukuha ng mga tao na nililitis nila? Sa Africa. Andun sa loob, kasama namin. Hindi ko lang sila makausap dahil French ang kanilang pananalita. Ganon. Eto doon sa mga abogado ng International Criminal Court, payag po ba kayo na minamaliit ang ICC? Payag po ba kayo na etong anak ni dating Pangulong Duterte ay sinasabi na wala daw po kayong hawak na kaso kung hindi kumukuha lamang daw po kayo na mga kakasuhan nyo dyan po sa Africa? Ayan maliwanag na sinasabi ni Sara Duterte. Ang ginawa ng ICC. At ngayon, dahil alam nilang dalawa, alam ng ICC, alam ng administrasyon ni BBM na wala kahit isang ebidensya, ay gumagawa na sila ng ebidensya. Lahat ng namatay, war on drugs. Lahat ng buto, war on drugs. Lahat ng pinatay dahil sa love triangle, war on drugs. Bobo! Lahat. Dahil wala nga silang ebidensya. Missing sa Bungeros, ang tagal na niyan, di ba? 2025 na. Pagpasok nung termino namin, 2022, nandiyan na yung missing sa Bungeros. Pero bakit ngayon nyo lang hinahanap sila? Di ba? Kasi walang buto. Kailangan natin ng buto. Hanapin natin ang missing sa Bungeros. Mga biktima ng... Abogado ba talaga to? Abogado ba talaga etong si Vice President Sara Duterte? Maliwanag naman mga kababayan, kaya po nabuksan yung issue ng mga nawawalang sa bungero ay dahil nga may lumabas na isang tao na nagpapatotoo na yung mga nawawalang sa bungero ay doon po itinapon sa may Taal Lake. Alam niyo mga kababayan, kaya lang naman uminit etong issue ng mga loss sa bungeros ay dahil po doon sa interview ni Sumail mga kababayan dito po kay alias Totoy. Kaya nga po lumalim ito Etong istoryang ito mga kababayan na hindi malutas-lutas nung panahon ng Duterte administration. At saka ano yung sinasabi niya mga kababayan na kapag ka daw may namatay sa war on drugs, ikinokonekta sa mga nawawalang sa bungero, maliwanag nga yung isang mismong nahuli, umano mga kababayan, ng issue ay about dun sa mga sabong. Di ba mismong siya ang nagsabi na tinaniman po siya ng ipinagbabawal na bato. Kaya na-connecta po yan sa war on drugs ng Duterte administration kasi panahon po yan ni Digong. Na ganun pala yung kalakaran na porket iba yung kaso, ang ginagawa, tinatamnan ng ipinagbabawal na bato at ipinapaako yung kasalanan sabay ikinukulong kahit wala namang kasalanan. So hindi ko maintindihan kung bakit pagdating dito, iba yung sinasabi ng ating Vice President. Di ba pagdating doon sa dahig, iba yung kwento niya sa totoong nangyayari dito po sa Pilipinas. Maliwanag naman na kaya naghahanap ng buto doon sa Taal kasi nga sinabi ni alias Totoy na doon po itinapon. And then para mapatunayan na tama yung sinasabi ni alias Totoy, naghanap ng mga buto ng parte ng tao dyan po sa Taal Lake. And then may nakita nga mga kababayan, bukod po doon sa mga buto ng mga hayop, may nakita naman talaga na buto po ng tao. So ibig sabihin, totoo yung sinasabi nito pong si alias Totoy. So yan po yung istorya dyan. Kasi pag kay Sara Duterte kayo nakinig, mamali po talaga
mamamali yung pangunawa nyo sa mga mabibigat na issue dito po sa Pilipinas. Ano